Good morning mga pards. It's Thursday, July 25th, 2024. Oh, araw ng sweldo ngayon. Maraming happy at marami ring unhappy dito sa kumpanya namin kasi may mga sa frontliners, 4 na buwan yung pending na overtime na hindi na ibigay. So ngayon na ibigay daw. So very happy yung mga frontliners. Ang problema sa loob, sa maintenance section, hindi raw nag-bigay ng overtime kaya unhappy. So payo ko naman sa kanila, darating din yan. So isipin nyo na lang ipon yan. Parang dito rin sa amin sa harap, 4 na buwan bago yung pang-5 buwan doon palang ibinigay. But happy naman kasi parang nag-iipon ka lang. Ngayon medyo malaki-laki kasi 4 na buwan na overtime. So thanks God. Anyway, may titignan na naman tayo mga parts. Isang Toyota Hilux 2014. Ayun o. Dito yung bangga niya. Binangga niya ito. Ano nangyari yun? Parehong kanan. Nagsalubong. Kung ito yung sa amin, kanan, dito yung dito banda yung damage. Tapos ito, dito banda. So, nagsalubong. Anyway, huwag na natin intindihin kung ano yung mga nakasulat dito sa level of damages. Ito, saka ito, yung nakasulat na yan. Pwede natin tignan yung translation yan, pero usually pag sa police report, nakalagay yan lang na simple damage or basita, small. So kung titignan natin yung actual na damage niyan, ito yung perwisyo dun sa sasakyan natin. So ang focus natin yan yung dito, maaaring na itulak din to. So yung alignment dito sa harap, titignan din natin yung alignment ng buong bonnet to hood. Tapos yung dito, so mabuti pa dalhin natin sa peak para makita din natin sa ilalim. Sige mga pagpuntahan natin sa sakyan. Nagdala sa akin dito na dinala daw ng auto fix kahapon, pero hindi naman binigay sa akin yung susi. Siguro bago yung driver na nagdala. Nakakita nung isang guard nakapark sa C46. So puntahan natin mga parts. Stay tuned. So eto na tayo sa parking mga parts. Pinaparada ko na dito sa gitna para makunan natin ng magandang video. Ito sa tingin ko mga ordinary rear entry. Hindi ko lang na-check yung ano kanina. Balikan na lang natin yung mga picture. Ito mga gas-gas na to, mga dent na yan. Ito, ayun pa. Dahil sa kalumaan yan, sa paggamit, nangyayari talaga yan. Ayan mga yan. Pero hindi kasi ito yung mga pinaka-concern. Kaya natin tinupunan ng mga pictures yan bago ipadala sa labas. Para may checklist tayo kung ito bang mga dent na to dati na o mga bago. So ito yung pinaka-concern. Halatang bagong pintura tong bumper saka tong ano fender. Mukhang okay naman ang pintura, kaya lang yung alignment dito, yung gap niyan saka dun sa baba, para pareho naman yung level niyan. Kita nyo ba ang diferensya pagka dito may makikita kayong gap saka doon ibig sabihin hindi pantay-pantay. Oh,
talagang kabago-bago pa naman itong workshop na to. Yun lang, oh. Naka-dismantle yung isang cover eh. Ayan, oh. Hindi man lang nilagyan ng clips. Iba talaga pagka ay careless. Pagka pintura okay naman, kaya tignan nyo naman, may mga bakat-bakat pa talaga. Naku po, tignan nyo yan, halos dikit na. Tapos dito may clearance dito sa kabila kasi tignan nyo dito, dapat ganyan hanggang doon sa likod para pareho level. Eto, mababa pa ito, so dapat in-adjust na nila yan. Meron kasing stopper na rubber doon sa baba, papakita ko mamaya. Pero dito halos dikit na yan, tapos palaki ng palaki. Hindi man lang pinalis ng tong mga bakat-bakat pa ng kamay. Ay, sasawa na ako dito sa bagong workshop na to. Yeah. Ito yung sinasabi ko na level ng bonnet. Pag itinaas mo yan, siyempre tataas na rin yung level dito ng bonnet. Taas din natin to. Dapat nakataas na lang. Naku po, dapat sila gumagawa niyan, hindi ako, dahil quality control lang ako. Ako may problema talaga. Kita nyo yan? Huwag ipapakita. Ito, nakapatong na dito. Ito, nakapatong na dito. Tapos doon sa ilalim, nakabend pa, oh. Ilawan nga natin. Ganyan. Diretso lang siyang ganun. Ayun, eh. Yan. Dito pumatong na, oh. Buti pa dali natin dun sa pit. Yeah. Sarado natin yan. Ayun, pumantay na yung level niya kanina. Kanina lubog to eh, nung hindi natin in-adjust sa rubber. Yun yung purpose ng rubber. Ito umangat din, kaya lang talagang dikit na eh. Samantalang dito laki, oh. Naku po. Dali natin doon sa pit, to working pit, para makita natin ilalim. Ito yung isa sa pinakaayaw ko eh. Magsusumbong pa ako kasi ako yung nakatasang mag quality check. Ako rin yung coordinator na magbibigay dun sa kanila. Kahit na ilang beses kong sabihin na i-quality nyo yung trabaho nyo, bali pang 6 na backjob na nila ito eh. Dapat 3 lang, wala na, cancelled na eh. So dito ako naiinis na kahit na ilang beses ko na sabihin na palpak yung trabaho. Okay, malaking kumpanya yan, katulad nga nung mga backjob natin sa car dealer. Sa dami siguro ng sa trabaho nila, hindi na naasikaso lahat ng tao nila ng tama. Ito yung pinakaayaw ko talaga. Para tayong sip-sip na nagsusumbong na mali na naman yung trabaho nito. Nakasumbong na lang ako. Ayoko ng ganitong so mabuti pa yung
dati kong kaaway na naging supervisor ko ngayon, pag sinabi kong ano, alam niya na kasi na makikipag-away ako eh kasi ngayon paalis na tayo sa kumpanyang to. Ayaw ko na sana na magkaroon pa ng mga masasabi natin, ayaw kong magkaroon ng tatak sa kanila na nako, pain in the ass yan, yung ganun bang bansag na kaya lang yung trabaho naman natin ng papalpak kapag hindi natin gawin yung quality check. So kailangan talaga nating sabihin para mahinto yung kapalpakan na. Kaya lang pag ilang sumbong ko na to sa kanila. Stay tuned mga parts, dalhin natin doon sa pit, tignan natin doon sa ilalim kung okay ba o hindi. Ayun mga parts, andito na tayo sa ilalim. Tingnan natin kung anong meron sa ginawa nilang napupo. Palpak talaga. Kita nyo yan parts, mga parts oh. Dapat ito magkakadikit yung bumper sa kayong cover na yon. Oh, nakilanggap oh. Totoong yung kanan lang yung tapos nakaibabaw pa yung ano, nakaibabaw pa yung cover. Dapat dun sa loob ng bumper katulad doon oh. Ayun, kulang pa nga ng isang clips. Totoong dun sa kanan lang yung ano, bangga. Pero pag nagpalit ka ng bumper, siguraduhin mo naman nakapit lahat yan. Yan lang na gagawin mo, ibaba mo lang itong ano, nakupo. Very careless talaga. Tingnan nyo naman, wala pang mga clips oh. Kita na yung butas oh. Tapos hindi man lang malinis yan oh, bago ikinabit. Talaga naman. Wow. What would I say? Ano nga ba sasabihin natin dito? Nagsasawa na akong magsabi para matuloy sinisiraan ko itong kumpanya na to. Kakasumbong. Kasi bago. Back to base tayo mga parts. Hintayin natin yung mga manager. Sabihin natin sa kanila to. Titignan nyo, ganda no? Oh, bubbles pa nga eh. Saan nyo yan? Pero kung titignan natin doon, kapatong na oh. Hindi na diretso, hindi na dugtong. Ayo, binalik na mga parts. Tignan natin kung ano na ginawa nila. Tinornilyo naman oh. Imbis na wala siguro silang original na plastic plate na katulad nun. Ayan, tinornilyo na lang. That's better. Pero nagpalit sila ng bumper. Kung mapapansin nyo, may ano na, may putol na siya dito. Bagong palit yan. At least better than before. Original na clips. Eto, nakapit na rin siya, hindi na rin siya nakaangat. Kala siguro nila porket nasa ilalim. Oh, nasa, kita nyo yan, yung plastic na itim pumatong dun sa bumper. Ibig sabihin kahit tumakbo yan, hindi hindi maapektuhan yan. Eto, pinasok na rin nila sa loob. Dati nasa labas yung itim. Pag tumakbo yan, siyempre ano ang hangin dyan, mapupwersa.
tawag doon. Tapos tignan natin doon sa loob mga parts. So far so good. So far so good. Tignan natin ngayon yung loob. At least malinis na siya. Hindi katulad nung binalik natin na nanglilimahid yung bonnet o hood. Buksan natin yung, baka magkamali po kayo dito. Ito yung sa kaliwa, ito yung sa gasolina, ito yung sa hood or bonnet. May sign naman yan, kaya lang talagang minsan nagkakamali. Ako man nagkakamali pa dyan. Tingnan nga natin kung marunong silang mag-repair. Kung marunong yung latero nila parang ganyan, hindi mo makahalata yung mga pinagpukpukan. Ibig sabihin walang makikitang pinagpukpukan. Nilinis din nila lahat yung ano. Nilinis din nila. Sinasabi ko ito yung mga pinagpukpukan na yan, kung marunong yung latero hindi makahalata yan na pinukpok. Yan, at tingin mo pa lang ibig sabihin may nirepair dati dyan. Hindi ko mo titignan sa loob naman dito. Meron na siya. Maganda ng tignan. Okay na rin yung alignment niya. Dati halos dumikit dito to. Ayan, pantay. Tapos merong goma dito dati na kung mapapansin nyo, hindi dati kasi parang pumasok ito sa Ilocano pa, nag-leak kaong. Ayun, nilagyan na nila ng clips doon. Umahampay dati yung goma dito kailangan pa talagang masermonan bago magtrabaho ng maayos. May align, dati namang naka-align yan, pero mas na siya, mas proper yung alignment niya. Although pero pwede natin palabasin yan, huwag na tayong maghanap ng 100% kasi nga medyo maganda na, ibabanda naman na itsura kaysa dati. Yun, pwede na natin palabasin ito mga parts.